dito. Saan po kayo nakatira? Dito lang po. Saan po? Saan po dito? Wala kayong bahay, sir? Wala rin kayong cellphone? Nakakaw din. Ninakaw. Bakit may kinuha tayo? Sir, gusto nyo po ba na matulungan po kayo sa barangay para po magkaroon po kayo ng matitirhan ni yun. nanay? Napakaganda. Nanay nyo po? Opo, nanay Gusto po. nyo po ba para may natin sa barangay? Para po meron po sa inyong tumulong, sir. Meron po kayong masisilungan. Lalo na ngayon malapit na kasi yung tagulan. Para meron po kayong matirahan ni nanay. At the same time, meron po tayong makakain. Gusto niyo po ba yon? Gusto siyang magkaroon ng tirante para Nang tirahan namin. tirahan. Ayun nga po yung may i-offer ko sa inyo. Kasi po makatulong sa inyo. Ngayon, sir, ang tawag dito. Ano pong pangalan nyo? Jonathan. Ano pong apelyido nyo? Sana. Jo, Jonathan. ayos ng sagot. Ano po apelyido Pagkakataon nyo? mo na to. Jonathan Sana po. Betana. Sana. Sana. Bisana. Bisana po. Bisana. Bisana. Ilan taon na po kayo? 36. 36. Wala po kayong trabaho. Wala po kayong pamilya. Binata po kayo. Si nanay po, ano pong pangalan? Marita. Marita. Bisana rin. Marita Bisana. Ilan taon na po si nanay? Dito na. 62. Bali kayo lang po ba ang anak niya? Namatay yung kuya ko sa Green Valley. Tagal na. Kami na lang natira. Okay. Di bali, dito po, wala na po kayong kamag-anak dito? Wala na ba talaga te? Ito. Matagal na po kayo dito? Yung upahan pa kami doon, dito talaga kami tumatambay para maglimos. Tapos pagdating ng hapon po, umuwi po kami sa inupahan namin. Kaso wala na magbabayad ng upa eh. Kaya dito na kami na tumira. Ay wala nang kami umuwi ng upa sa bahay. Tagal rito kami. Tagal na kami rito. Lahat ng tao rito kilala kami. Alam nila yan. Walang kami ng lupa. Sige po. Bali ganito, Kuya Jonathan. Ito po itatawag po kay Kagawad Francia. Ngayon po, si Kagawad Francia, itatawag niya po sa barangay para po makababa po dito si Ma'am Edith Villarreal para po matulungan po kayo. Sabihin nyo na lang, baka mamaya po, hindi ko naman po mapapangako kung mamaya or kasi itatawag ko pa po, ha? Pero basta mayroon pong pupunta dito na taga-barangay po yun, may kita nyo po yung, ano ba tawag doon? 4 wheels na sasakyan. Meron din naman pong pangalan ng barangay yun. Tapos tanungin nyo po muna kung sino yun, bago po kayo, pag sinabing Edith Villarreal, yun po yun. Edith, tandaan mo, Edith Edith. Villarreal, ha? Na Ma'am taga-barangay, ha? Magpapakilala po yun sa inyo. Ha? Na itinawag po ni Kagawad Francia, Kagawad Francia. Sige, tatay, ha? Mga buddy, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At yun, si Ma'am Rosalinda po mga buddy ay taga-barangay po ma'am, no? Barangay 178, isa po akong health worker. Yan, so at isa na yun sa mga panalangin natin mga buddy na sana may tumulong. Although ma'am kasi sila po dati, si Mami Marita, si Kuya Jonathan ay natulungan na rin po dati nila Kuya Ka-Business. Opo. So, mga ilang taon yun, Jo? Isang taon Isang na taon po silang binigyan ng matitirhan. At yun nga po, sa kasamaang palad po, may mga pangyayari na kung saan siguro hindi ko po masabi kasi sanay po sila sa I have to be frank po, at saka direct to the point po. Parang nasanay, ambon ma'am, dito na siguro tayo. Jo, paano yan, Jo? yung ate ba? Ambon. Siguro, pwede makisilong dun, kuya. Oo. Dali mo si nanay. Dali mo si nanay. Ano kaya dito, para malapit? Hawakan ko mo si nanay. So, yun mga bago. Pwede daw? Wait lang at oo nga po. I-atras ko lang yung motor. So yan mga buddy, si Nanay Marita at nakikisilong muna.
na lang sa gilid. Dito na lang. Doon dito. Dito. Dito na lang siguro Kuya Jonathan. Dito, oh. Pwede bang makikita dito ate? Para hindi mabasa si mother. Yan. Kasi uulan ng mga bagyo. Konting ano lang ma'am, para magkaroon po kayo ng idea. Natulungan po sila ni Kuya Ka-Business dati na nabigyan nga po ng matitirhan at halos lahat talaga pinapagamot si nanay. Hindi ko po sinasabi ito ma'am para magkaroon kayo ng ibang isipin or gusto ko lang po magkaroon kayo ng idea. Opo. Jo, huwag kang magtatampo kasi lahat lang sabi ko nga totoo, prank ka lang tayo. Parang ang dating kasi parang nung inisip ni Jonathan na hindi na sila tutulungan, parang naisip niya na pinabayaan na sila. Pinabayaan Parang, siya. actually ma'am, maraming gamit na po na ibigay din. Pero naibenta, hindi ko rin sila masisisi kasi ma'am, wala silang kakainin kasi siguro naibenta din po nila. At yun nga po, ang naging sisti kasi ma'am, I have to be frank, parang syempre, si Jonathan, malakas pa naman, di ba ma'am? Kaya pa naman magtrabaho. So parang pinuforce ko siya na huwag sanang manghingi muna. Pakita mo na kung tamad ka talaga, hindi ka Ito tutulungan. ma, totoo naman yun. Pero kung nakita nilang nagpupursige ka sa buhay, maraming tutulong. Totoo, Maraming totoo tutulong. po yun. So yun yung pinuforce ko siya na Tulungan niya rin sarili tulungan niya. naman na talagang sabi ko nga kung nangangalakal ka dati, ibalik mo yung pangangalakal. Totoo. Para supportahan ka namin. Ang problema kasi ma'am, medyo hindi ko alam kung nagkakataon na katulad kanina, dinalaw ko siya hindi ko rin masisisi, kumain ka na ba? Gutom ka ba? Baka meron kasi baka namihina. Kaya yun mga nagpapasalamat kami parang sinagot yung prayer namin na andyan kayo kasi nga ma'am, sa financial ma'am, wala naman tayong sapat na kakayanan ma'am. Kumbaga may mga sakay ng gobyerno na pwede natin silang tulungan kung ano yung mas makakabuti at handa po kami makipagtulungan kung ano man po yung pwedeng assistance na kung si Jonathan kasi ma'am, di rin naman nakapag-aaral so pwede alam yung mga pagkakas ko. Kaya yun nga ma'am, gusto ko siyang tulungan din. Yun lang alam ko part ng kaso ma'am sa abot ng aking nakakaya. Siguro yung mga pagkakas. Kasi ngayon lang din ako nakapunta sa kanila ma'am kasi iniikutan ko po sila. Actually nung 2 araw siyang bumalik sa bahay. Yun yung kung ano yung naibibigay ko sa kanya. Yun lang yung nakakayanan ko. Sabi ko nga, tutulungan kita. Dapat makita ng mga nagmamahal sa'yo, na nagmahal sa'yo dati, tinutulungan mo yung sarili mo. Yung sarili mo, Kuya Jonathan. Oo, Kuya Jo. Ha? Ganun po. Ano to, yung pagkakataon na binibigay sa atin ni Ma'am, Kuya Jo, eto na yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Eto na yung sinasabi ko sa'yo na hindi man natin magawa kaagad, maaring may mga gamitin na tao para tulungan tayo. So, hindi ko sinasabing kasi ma'am, maraming gustong tumulong sa kanya na tinanggihan niya man. Bakit Si Kuya, Kuya Jonathan, diba? ano pong dahilan? Bakit niyo po tinatanggihan? Tiwala eh. Yun. Ay gusto namin po, dito lang sa may lugar namin tumira. Yan ang gusto ko mangyari. May bahay kami rito. Yan, uuwi kami. Pero kung sa ibang lugar, parang ayoko kasi tumira sa ibang lugar eh. Dahil? Hindi kami taga ron eh. Dito kami sanay. Kasi dito, matagal na kami rito, paikot-ikot lang. Pero Kuya, Jonathan, pero kung tutulungan ko kayo ng barangay natin, tatanggihan niyo ba ba? Pero pag dito lang tayo sa lugar natin. Pero pag dadali kami sa malayong lugar, kunyari pag Bumbong. Kasi dati nakita kami sa Bumbong. Kaya kami lumipat dito, nalungkot kami ron. Bumalik kami rito sa lugar namin. Kasi doon kasi hindi namin kilala. Ang layo, nilalakad mo layo. Dito, atakay ka pa. Dito, lalakarin mo lang eh. Kahit hindi ka na magbayad eh. Walang problema, maganda eh. Kaya kami lumipat, bumalik dito sa teritoryo. Ayaw namin tumira sa Bagong malayo. Kasi dito lang. Ang intellectual ma'am. Kasi ma'am, yung sa Bagumbong ma'am kasi, ang taga din kasi sila Kuya Ka-Business sa Bagumbong. Ngayon ma'am, ang purpose ko ng pagtira sana doon para lagi silang nakikita. At si nanay ay pinapagamot nga po. Mabilisan lang po yung, kumbaga parang kinupkop sila sa malapit sa kanila. Although sa bahay pa nga po. Para at least yung pagpapagamot kay nanay, yung maging updated o po saka yung kalagayan nila. Yun nga po, ang naging system po, nalulungkot na daw po sila. At gusto nilang bumalik dito sa lugar nila kasi parang wala nga naman po silang kakilala doon, silang kuya lang. Pero
Kayo ma'am, kaya nyo naman po siguro ma'am i-determine or i-analyze yung kung paano siya uwi mag-isip ma'am, di ba? Ang kagustuhan lang naman natin Makatulong sa sa kanila. kanila. Kung kaya natin gisingin yung pagkatao. Kaya lalo na tingnan mo ngayon, Kuya Opo, Jonathan, no? Yan ang mahirap po kasi wala po kayong masisilungan. Yun po ang mas mahirap. Pero ito na si Sa ma'am. kalagayan po ni mother, kailangan niya po talaga na yung makakahiga po siya. Hindi po yung lagi na lang po siyang nakaganyan. Tsaka po pag umuulan, mababasa po kayo. Kung nasa kalsada po kayo. Kami silong rin. Mga ganito. Tsaka sabi ko nga ma'am, just in case mabigyan kayo ng tirahan, pwede naman kayo kung gusto nyo tumambay. Pwede naman. At least may uwian kayo. Oo, may uwian lang Ganun po kayo. yung Jonathan. Yung nga gusto ko natin. Pagka natulungan po kayo, ako naiinit po kayo, gusto nyo po pumasyal sa labas, hindi, pwede nyo po ganyan si mami. Tapos sa hapon, hindi uwi na po kayo. Hindi ka mag-i-stay dito lang. Yo. Dapat may bahay na talaga. Kasi si nanay kawawa eh. Si nanay. Kaya, diba? Yung sinasabi ko sa'yo palagi, diba? Yung napag-uusapan natin palagi. Ito na yung pagkakataon nyo. Ang daming nagmamahal sa'yo. Kaso nga lang, ang dami rin nagagalit na sa'yo. Kasi nga, ayaw mo tulungan yung sarili mo eh. Actually, alam mo, magkakilala tayo. Kilala mo naman ako, di ba? Magkaibigan tayo. Pero kahit ako man din na minsan, nababanat na kay Jonathan kasi baga na siya mag-blue na mag-isip. Pero hindi ko rin siya masisisi na magawa lang. Siyempre, naging sitwasyon niya sa buhay. Yung naging social life na po ba eh, hindi po kasi hindi siya nakasubay na Si mami po ba, hindi na nakakapagsalita? Tapos, yung pinagamot nila kuya, may siyang diabetes, kaya nga po, buti nga po yung kay Pero sabi ko nga, nandun na tayo, tapos na, hindi na natin nababalik sa dati. Kasi, ano mo, nangyari na. So, ngayon, siguro kung magkaroon siya ng chance, Paano yan, Kuya Jonathan? Kumain na po ba kayo? Paano po yung binitan nyo? nabasa na din. Sinabi ko nga. Ay, tinabi mo. Tapos si nanay, saan siya maligo? Dahil hindi mo naliligo na yan. Hindi siya nakakaligo. Diba? Kasama. Kailangan din namin ni nanay maprestuhan sa init pa naman ngayon. So, maligo na eh. So, maligo. Ayaw mo? Ligo tayo ulan. Pero may mga damit naman po si nanay. Kasi pinuntan ko na ang bago niya eh. Kasi yung bago niya marumi na. Hanggang yung dalawa. Kakapalit ko lang yan. Kahapon. Nilabang ko pa nga yan. Tatlo yan eh. So, Ayun lang, kung ano man namin kailangan lang ko na, may tutulong kami ma'am sa maging assistant ko. Ano lang naman dito lang po kami. At minabuti ko ma'am na bigyan kayo ng konting idea ma'am kasi siyempre ma'am, ayoko rin na siyempre maging effort kayo to the sense na pag nagawa niyo lahat tapos At least may konti gas po tayong background sa Kuya Jonathan. Opo. So, kasi ma'am, hindi lang din naman sila, di ba, yung nangangailangan ng tulong. Marami talaga. Marami po. Pero yung chance kasi, kung naibigay sa atin, ay napakalaking bagay naman, di ba? Dapat Palagaan po natin. So, maaari, ito, Kuya Jonathan, maaari, ito yung second chance mo. Mahalin mo na. Sa puso mo yung bibigay sa yung tulong, ha? Paano naman wala namang mangyayari sa atin ito? hindi ko lang nga. Eh, yung kataon, nagtayo lang kasi ako ron eh. Diyan kasi ako natutulog. Hindi, yung ano ba, yung assistance na bibigyan ni ma'am sa atin, yung ino-offer niyang tulong, nasa isip mo na ba yun? Okay ba sa'yo? Ano yun? Hihingi tayo ng tulong sa mga nagay. Ako napakabuti ng kapitana natin. Tutulong at tutulong yun. Hindi ka magdadalawang salita sa kapitan natin. Sige, Ben. Parang magkaroon ng bahay. Hello po sa ating napakabuti kapitana. Hindi talaga ba? Ma'am Edita. Jo, natin ha, kahalagahan natin ito, Jo. Pagkakataon mo ito ha. At kung yung pagbabagong buhay na lagi kong sinasabi sa'yo,
Hindi pa naman huli ang lahat eh. Diba? Sabi ko sa'yo, kasi lagi niya sasabi nila, ganito rin talaga kami. Parang napangihinaan siya ng loob. Kaya minsan yung way ng atake ko ng usap sa kanya, gusto ko siyang gisingin na isaksak ko sa kanya na hindi ko siya pwedeng bibibihin Self-pity si Kuya dahil buong akala niya naaawa siya sa sarili niya, sa kalagayan nila. Pero kasi Kuya, lagi sana natin iisipin na bago tayo tulungan ng iba, kailangan tulungan muna natin yung sarili natin. Pag natulungan natin ang sarili natin, at the same time, pag may tumulong sa atin, napakaswerte na dapat pahalagahan din natin yun. po. Nakukuha mo ka din, naintindihan mo yung ibig lang sabihin. Hindi ako nga. Oo, napakabuti ng Panginoon, hindi ka papabayaan nun, nako. Grabe ko, Edyo. Napakaswerte mo talaga. Sa kabila ng mga nangyari sa'yo, sa mga nagawa mo. Pero ano naman, hindi naman sa gumawa ng hindi maganda. Ayun yung kagandahan, wala naman silang ginawa ng hindi maganda. Ang ano lang, ay parang yun nga, pag nababagot sila. Oo, naiinip si Kuya John. Naiinip si Kuya Jonathan. Kasi sa araw-araw na paglalakad ko, pagpapasok ko kasi ako sa center, minsan nakikita ko na sila. Pero kanina po, yung papasok ako, hinahanap ko, hindi ko talaga sila makita. Sabi ko, nasa kaya sila? Sabi ko ganyan. Sabi ko wala. Sabi ko ganyan. Nasa kaya sila? Eh, nung nagpunta nga po ako dito sa school, yun, kanina nakita ko, yun pala, kaya sana makausap ko si Kuya. Pagbalik ko. Napakaswerte. Swerte. Kasi lagi-lagi po pagka dumadaan ako, akala ko naman kasi, baka si nanay talaga lang po magpapainit. Kasi lagi ko po nakikita sa umaga pagpapasok ako ang tagal na. Tapos, nung bumili po ako kahapon, nandun po ako kay ate. Sabi ko ate, yan po bang si nanay, tsaka yung lalaki? Sabi ko naman, mag-ina po ba yan? Sabi ni ate, oo daw. Sabi ko, saan sila nakatira? Wala daw sila tinitirahan. Diyan lang daw sa kalsada. Yun ang sabi niya. Tingnan mo Kuya Jonathan, no? Lakas ng ulan. Diyan nga lang natutulog eh. Dito lang po siya nagtulog. O, imaginein mo yan. Saan ka matutulog? Pwede ka magkasakit. Kuya Jonathan. Ay, mama ko dun. Di sa kanila. Kaya Kuya Jonathan, pag may tumulong po sa inyo, imagan mo po, huwag niyo po iisipin na halimbawa po kagaya ng sa unang nangyari, ilang araw po hindi po kayo napuntahan, huwag niyo pong isipin na nakalimutan po kayo. Kasi marami din po kasing tutulungan na iba, kaya po sila nadidelay. Pero pagka, ang panghawakan niyo po Kuya Jonathan, pag sinabi po na babalikan kayo, panghawakan niyo po yun. Magtiwala po kayo. Magtiwala po kayo na babalikan kayo kasi nga po, bakit Kuya Jonathan? Hindi naman po nila kayo kukunin at binigyan ng tahanan na para iwan na lang doon. Kasi alam naman po nila na wala kayong ibabayad dun sa pinaglagyan po nila sa inyo. Diba? Kaya po, pag sinabi nila na dito lang kayo, huwag kayong aalis. Kami na bahala sa bayad sa ganito. Siguro nga po, naisip nyo, hindi sila babalik. Yung ganon. Pero yung pangako po na babalik kayo, dapat pinanghawakan nyo po yung Kuya Jonathan. Kaya maging aral na po sana yun sa inyo. Pag sinabi po na babalikan kayo po kayo. Lakas ng ulan niyo. Salamat. Napakabuti ng Diyos talaga mga bali. Amen. Talaga naman. Yung mga ginagamit siya sa kabila ng katigasan ng ulo natin minsan, binibigyan pa rin tayo ng sense. Kagaya nila ma'am. Ito na yung tamang mga bali. Tamang lugar na sabi ko sa inyo din dati na hindi man tayo makahanap ng mga individual kumbaga na nakakatulong sa atin. Nakagustuhan din natin mga bali. Siyempre may mga mabubuti tayong mga sangay ng gobyerno, yung mga tao na nasa public service na handang tumulong din. Isa na nga si ma'am. Thank you so much ma'am. Maraming salamat po.
Kung ano man ma'am yung pwede namin may tulong din sa kanila, sabihan nyo lang po kanila para ma-assist dito namin. Ayun mga buddy, so hanggang dito na lang muna mga buddy. Maraming salamat at Jojo, kamustahin mo yung mga tao nagmamahal sa'yo? Kamusta kong nagmamahal sa akin? Sa amin po ng mama ko. Dito ngayon kami sa kalsada. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi ka kakaawaan kasi malakas ka pa. Diba? Huwag kang magpapaawa. Ipakita mo na nagpupursige ka, mas maraming tutulong sa'yo. Di ba? So, ayun mga buddy. Hanggang sa muli. At nakikita natin, update natin si Jonathan kung ano yung magiging resulta mga buddy. Isikapin natin kung ano ba yung may tulong din natin sa kanila. Gagawin natin yung sa abot ng makakain natin mga buddy.